Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3, Unit 1, Textbook, page 16. Continuation po ito, no? So, second part na po tayo ng grammar. Second grammar natin is yung dongsa or hyongyongsa plus 음면되다. So, verb or adjective plus 음면 or pwede din si 면되다. So, ano po ang sabi sa grammar natin na yan? Ang sabi, 앞 내용이 어떤 일을 충족하는 조건임을 나타낼 때 사용한다. So, sabi, gamitin daw po itong grammar na to when you are stating something or you're indicating sa statement mo na merong condition na ni-require for you to have a result. So, paano po ba yon? Kasi di ba yung 조건 is yung condition, okay, or requirement. And then, 충족하다, ibig sabihin po niyan to meet or to satisfy. Kung ano man yung nire-require, no? Yan. Nung isang bagay. So, para magkaroon or ma-achieve yung result. Okay? So, tingnan natin. Yung example dito, so, again, yung mga explanation nila dito, minsan, mahirap, intindihin. Pero, kung i-check or i-analyze natin yung mga examples, dun natin siya mas maintindihan. So, dito si Jamshid. 사비 ni Jamshid, 새 직장 동료들하고 가깝게 지내고 싶은데 어떻게 해야 할까요? So, pag sinabing 새 직장 동료들, so mga bagong hire yan, no? So, new employees. Gusto daw niyang mapalapit. So, kakapke, from the word kakapta, it means near or pwede ding close. So, pwede mo siyang gamitin in terms of distance. Dito naman sa statement ni Jamshid, in terms of, relationship, no? So, gusto daw niyang mas maging close or mapalapit sa mga bagong empleyado. Yan, employees. Tapos, tinatanong niya, paano yung dapat na gawin? What should I do? So, if I want to become closer to the new employees. Yun yung gusto niyang ma-achieve, no? Maging malapit sa mga bagong employee. So, sagot ni Angela, 웃으면서 먼저 인사하고 서로 예의를 지키면 돼요. Yan. So, dito, sabi niya, yung ibig sabihin muna nung statement ni Angela, sabi niya, while smiling, first, greet them. So, ikaw yung maunang mag-greet habang nakasmile, and then, to each other, you keep yung being polite. Okay, so 예의 kasi means manner. Okay, yung manners, no? Basic manners or etiquette. So, jikida, to keep. Okay, so, big sabihin in other terms, to be polite or courteous to one another. Okay, so, yun yung kailangang i-meet na condition, yung maging polite sa bawat isa, and then, yung mauna na mag-greet si Jamshid habang nakasmile para ma-satisfy or ma-achieve yung kanyang gustong maging mangyari na mapalapit dun sa mga bagong employee. So, dito, ano yung word na nilagyan ng grammar natin? We have yung jikida, to keep, no? So, this is verb. So, dahil wala siyang batchim, 면되다 yung idinagdag sa kanya. Yan. So, jikki 면되다. So, you have to keep your politeness to each other, and at the same time, yung go, no, and while smiling, greet them first. Okay? So, next. Dito tayo sa Yemun. So, conversation between Ga and Na. Sabi ni Ga, 자주 쓰는 휴대전화 있으세요? Sabi niya, may hinahanap po ba kayong phone? Okay, so 휴대전화, cellphone, no? So, parang nagtatanong anong specific na phone po ba ang inyong hinahanap. So, balikan natin ng konti yung grammar natin na ushi at saka useyo. So, naka-formal polite yung format ng question ni Ga. So, dito kasi pag inanalyze nyo yung situation, ito ay conversation between a seller and a customer. So, in this case, mas mataas is yung position ni customer kasi siya yung bibili. Okay? So, kaya, siya, no? Itinataas ni seller yung position by using yung ating nopimal or yung honorific. So, yung ushi at saka useyo. So, ayun. Quick review lang yon. So, again, sumagot na sina. 기능이 다양하고 속도가 빠르면 돼요. So, ano yung sagot niya? Ano daw yung phone na hanap niya? Gineng. Pag sinabing gineng, ito po ay yung functions. Yan.
Tapos dayanghada. From the word dayanghada meaning various. So, ibig sabihin marami or many, no? So, yung maraming function and yung speed, so sukto. So, in terms ng pag-load ng mga application or ng mga Windows, kailangan daw ay paruda. So, mabilis, quick, or fast. Yan. So, yun yung kanyang condition. So, kailangan mabilis, tsaka maraming function. Yun. So, yun daw yung kanyang hanap na phone. Tapos, dito naman, 이 약은 식사 후에 드시면 됩니다. Sabi, this medicine can be taken after meal. So, sabi, pwede mo nang inumin tong gamot na to kapag tapos nang kumain. So, again, may iminimit na condition. So, iinumin mo lang yung gamot na yon kapag natapos ka nang kumain. Okay? So, balikan natin yung kay conversation ni Gaat na kanina. So, dito yung dinugtungan na word is yung adjective na paruda. Okay? So, dito, adjective naman siya. Kasi nga, ang sabi na pwede kay verb, pwede kay adjective. So, dito, wala ulit batchim, kaya myeondeyo pa rin yung nilagay. So, dito naman, dushida, to take, or intake, inumin. Yan, yung gamot. So, dahil wala ulit batchim, ito ay verb ulit siya, no, dushida. So, dahil wala ulit batchim, myeondemnida. So, yung dweda, pwede siyang dweyo, pwedeng demnida. Okay? So, dito naman, 수업 신청은 홈페이지에서 하면 돼요. So, sabi, yung class registration ay pwede mong gawin sa homepage. Yan. So, yung condition is, sa homepage mo dapat i-register yung class na gusto mo, no? So, yun po yung umyon or myeondweda. So, again, kapag meron kang statement and gusto mong indicate dun sa statement mo na may required na bagay or condition para ma-achieve yung isang result. Okay? So, tingnan natin yung ating rules. So, myeondweda kapag may batchim. Kapag wala namang batchim, myeondweda. So, pareho po yan for verb and adjective, no? So, tingnan natin. 찾다, 있다. So, drop na yung da. 찾다, verb yan. 있다, adjective. So, pareho sila may batchim, kaya myeondweda yung dinugtong. Dito naman, gada, 크다. So, gada, verb. 크다, adjective. So, pareho sila na walang batchim, kaya myeondweda yung dinugtong. And then, dito sa may star, so again, irregular or special siya, no? So, alda. Malabo lang po yan, pero yung word po dyan is alda, to know. Yan. Yung alam. Okay, so drop yung da, tapos may batchim na real. So, dapat ba myeondweda kasi may batchim eh. So, again, no, may star siya. So, dapat daw, myeondweda lang yung idudugtong. So, myeondweda. So, another case na word na nag-end sa real batchim, so, 만들다. Yan. So, yung verb na 만들다, same sila, no? After mo i-drop yung da, real yung kanyang batchim. So, pag ganyan, myeondweda din yung idudugtong. 만들면 되다. Another one, 살다. To live. So, 살다, drop mo yung da. 살면 되다. Okay, so dito naman sa tip natin sa baba, sabi, 명이다는 명이면 되다를 사용한다. So, sabi, pwede din daw po siya kay noun. So, dito, no, dagdag natin, pwede din daw kay 명사 or noun. Yan. So, pag noun yung dudugtungan, that time, hindi umyon, hindi myon, it's imyeondweda. Okay, so it doesn't matter kung may batchim or wala, pareho lang, imyeondweda. Example ng imyeondweda, so bibahin ko yung kulay. Dito tayo sa bandang gitna, no? So, 명사 yung dudugtungan natin plus again imyeondweda. Kapag sa noun lang siya idudugtong, no? Pag kay verb at adjective, iba yung rule. So, kapag ganyan, may batchim, example, subak. So, yung noun natin na subak, pakwan, may batchim. So, imyeondweda. subak이면 되다. Paano pag walang batchim? So, sagwa. Sabihin natin, example natin is sagwa. So, pareho lang. imyeondweda pa rin. Sagwa, imyeondweda.
되다. Okay, so yun po yung sabi sa tip natin sa baba. So, apply natin si 동사 or hyungyong sa plus 음면 or myon 되다 na grammar. Again, no, yung grammar na to gagamitin mo kapag gusto mong indicate dun sa iyong statement yung isang condition satisfy para ma-achieve yung isang goal or result. So, tingnan natin yung number 1. Sabi, 어떻게 하면 좋을까요? Paano ang magandang gawin? Tapos sabi, 보기와 같이 친구와 이야기해보세요. So, if you have a friend or someone with you, you can discuss itong material natin, no? So, check daw yung example. So, refer tayo sa example, 보기. Sabi, 부부가 사이좋게 지내는 방법. Pag sinabing 방법, ito po is yung ways, okay? Methods or ways, pamamaraan or paraan. Ano daw ang paraan para yung mga bubu, couples po yan, so mga mag-asawa or magkarelasyon, ay mag-get along well together. 사이좋게, ibig sabihin yung relationship nila is getting along well. So, sabi, ano yung mga kailangang gawin or pamamaraan. So, ginawa siyang question. Tingnan natin yung form ng question. 부부가 사이좋게 지내려면 어떻게 하면 좋을까요? So, dito, bubuga 사이좋게 지내. So, yung 는 방법, nawala po siya, no? So, wala na yung 는 방법, naging 려면. So, if maalala nyo si 려면, 려면 na grammar, so, ito po is if you plan to or if you are intending to. Okay, ibig sabihin, meron kang goal. Yan. So, 어떻게 하면 좋을까요? Tapos, dinagdag si 어떻게 하면 좋을까요? Okay, so ito yung dinagdag, no? Yan. So, lagyan na lang natin ng ano, no? Parang shapes and color code. Yan, para mas mabilis kasi konti lang yung space natin. Tapos, yung sagot, tingnan natin yung sagot. 서로 관심을 갖고 상대방의 이야기를 잘 들어주다. So, 서로 to each other, 관심을 갖고, ibig sabihin to have an interest. So, kailangan pareho kayong interesado sa bawat isa. And then, 상대방. Pag sinabing 상대방, the other party. Kumbaga, kung couple kayo, ikaw at yung iyong partner. So, yung 상대방, no? The other person. Tapos, 이야기를 잘 들어주다. Ibig sabihin, makikinig kayo palagi sa loobin ng bawat isa. Papakinggan nyo palagi yung bawat isa. So, paano yung nangyari sa, sagot? 서로 관심을 갖고 상대방의 이야기를 잘 들어. So, dito, as is lang po, tas si Juda, naging, dito na in-apply si 음면 or myon 되다. So, dahil walang 받침 si Juda, dinagdag lang is yung myon 돼요. So, si 되다, naging present tense lang. So, 주면 돼요. So, try natin, no, sa number 1. So, para hindi tayo malito, again, always refer tayo sa 보기. Paano yung ginawa? Okay, so dito, number 1. 친구를 위로하는 방법. So, again, 방법, ways or paraan. Para daw yung iyong kaibigan ay 위로하다. Pag sinabing 위로하다, kino-comfort mo yan, no? To comfort yung iyong kaibigan. So, ano yung dapat gawin? So, gagawin natin siyang question. So, katulad nung ginawa dito sa example, 친구를 위로하는 방법, mawawala yung 는 방법, mapapalitan ng 려면. Kasi nga, hada. So, 위로하다, walang 받침. So, 려면. So, kung may 받침 yan, 으려면. Yan. So, 위로하려면. Tapos, itutuloy na natin yung question. 어떻게 하면 좋을까요? Yan. So, dito, 어떻게 하면 좋을까요? Okay, so, ngayon, sasagutin na natin. So, paano yung sagot? 공감해주고 같이 고민해주다. So, 주다 ulit yung ending. So, madali lang. Dadagdagan lang natin si 주 ng 면 돼요. Okay. So, ano yung question ulit? Paano ang dapat gawin kung gusto mong i-comfort yung iyong or you intend to comfort your friend? So, yung sagot natin is, ito na. So, 공감해주고, kailangan maging empathetic ka, no? So, you have to empathize to each other then, and 고민해주다. So, 고민 means to be concerned. Yan.
So, para ma-comfort mo yung kaibigan mo daw, kailangan you have to be, empathetic. Okay? And you have to be concerned. Okay? So, yun daw yung pwede or kailangan na gawin. Next, number 2. 선배와 친하게 지내는 방법. So, again, yung 선배 is yung senior. Okay? So, yung mas mataas sa'yo, kung ikaw ay estudyante, yan. Okay, kung halimbawa, first to second year, ikaw ay junior, third to fourth year, yung iyong mga sonbe or senior. So, ano daw yung mga dapat na gawin, magandang gawin para yung 친하게, pag sinabing 친하게 is maging close kayo, no? Yung relationship nyo is mas maging close or solid. Okay, so yun po yung ibig sabihin niya dyan. 친하게 지내는. So, magiging wala ulit ba 받침? So, 지내려면. Yan. So, I hope nasusundan po ninyo, no? Tapos, same lang yung magiging question. 어떻게 하면 좋을까요? Yan. So, 선배와 친하게 지내려면 어떻게 하면 좋을까요? If gusto mong mas maging mapalapit sa iyong senior, paano ang maganda mong gawin? Okay? Tapos, yung sagot natin, 인사를 잘하고 예의를 지키면서 말하다. So, yung hada magiging 하면 돼요. Yan. So, yung sagot natin, no? So, yung ibig sabihin po niyan, kailangan daw masipag ka or masigasig kang mag-greet. Pag nakita mo halimbawa sa daan, nakasalubong mo yung iyong senior. So, kailangan i-greet ka, no? Maliksi or masipag kang bumati sa kanya. Tapos, 예의를 지키면서 말하다. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa iyong senior, kailangan you have to be courteous or polite. Okay? May manner palagi. So, yun yung mga condition na isa-satisfy para maganap itong goal mo na to, na maging close doon sa iyong senior. Okay, so dito tayo sa number 3. 직장 동료와 의견 차이를 줄이는 방법. So dito, 직장 동료, ibig sabihin yung mga katrabaho mo. Tapos, 의견, so opinion. And then, yung 차이, ibig sabihin po niyan is yung gap. Ayan. So, if may disagreement kayo about sa isang bagay, magkaiba kayo ng opinion. So, 줄이는 방법. So, 줄이다, ibig sabihin po niyan is to reduce. Ayan. So, paano daw po mababawasan yung mga disagreement between you and your colleagues? So, dito yung magiging format ng question, 직장 동료와 의견 차이를 tapos, so, 줄이다 yan, magiging 줄이려면. Wala ulit 받침 eh. So, 려면 ulit. 줄이려면, tapos, 어떻게 하면 좋을까요? tapos, yung sagot na, 의견을 솔직하게 말하고 조금씩 양보하다. So, dito, yung 양보하다 magiging 양보하면 돼요. Ayan, lumampas na tayo. So, ano po yung ibig sabihin ng sagot dyan? So, 의견, again, opinion. So, 솔직하게, from the word 솔직하다, ibig sabihin po niyan is honestly. So, kailangan daw, yung opinion mo ay sasabihin mo with all honesty, no? So, you have to honestly say or speak your opinion. And then, 조금씩 양보하다. 조금씩, a little. Okay, little by little. 양보하다, ibig sabihin, you're going to yield. Magiging, mag-give way ka. Yan. So, yan daw yung mga condition na kailangan mong gawin para maiwasan or ma-reduce yung disagreement. So, dito tayo sa number 4. 고향 친구와 사이가 멀어지지 않은 방법. So, sabi, 고향 친구, yung kababata or kababayan mo, at saka ikaw daw. So, yung wa dyan, kasama ka dyan, no? So, sayi, yung inyong relationship daw. Ano yung mga paraan para hindi 멀어지다, mapalayo or lumayo, maging distant. Okay? So, para hindi kayo maging distant sa isa't isa or hindi lumayo yung loob nyo sa bawat isa, ano daw yung mga pamamaraan? Okay? So, dito, yung magiging question, yung 는 방법, mawawala ulit. So, 멀어지지 않, tapos dito, may 받침 na, no? So, magiging 않으려면.
Yan. Tapos, 어떻게 하면 좋을까요? Yan. Dito na tayo sa ating answer. 자주 안부를 묻고 연락을 주고받다. So, dito yung 받다 magiging may 받침 na, 주고받 magiging 받으면 돼요. So, ano yung sabi sa sagot? 자주 안부. Pag sinabi, again, no, if maalala nyo, ibig sabihin ng 안부, yung pagtatanong mo yan. So, oh, how's your day? O, kamusta ka na? Pangangamusta sa Tagalog, no? So, dalasan yung pangangamusta, tapos mukko, yan, yung pangangamusta or pagtatanong sa kung paano nangyayari sa kanya, kamusta na siya, ano nang nangyayari sa buhay niya, ganyan. 연락을 주고받고. So, 주고받고 is 주고받다. So, ibig sabihin yan, palitan, no? Exchange of contacts or yung message or call. Okay, o kaya email. So, as long as kayo ay merong contact with one another. So, yun daw yung mga pwedeng gawin. So, yan yung ating 1, 2, 3, and 4. So, if manotice nyo, yung pwede nating i-associate na word siguro, no? Pagdating dito sa grammar na to. So, yung sa Tagalog mo na pwede. Ayan. So, pwede mong gawin tong mga to. Okay, so sa English yung can, you can do this, or you should do this, kasi nga kailangan i-satisfy yung condition eh. Okay, or it's okay or it's all right to do this, pwede din yon. So yun po yung mga pwedeng i-associate na English or Tagalog terms, no? Yan, so pwede iba-iba depende sa situation. Okay, so dito na tayo sa danojang, yung additional vocabulary natin. Sokto, again, pag sinabing sokto, ito po ay speed, yung bilis. And then, 관심을 갖다, so to have an interest. Magkaroon ka ng interest sa isang bagay or sa isang tao. 사이좋다, so to get along well. So, magkaroon ng magandang pakikitungo sa ibang tao. So, 위로, so from the word 위로하다, so 위로 is to comfort. And then, 줄이다, to reduce. Okay, para mabawasan yung something. Dito tayo sa number 2. Sabi, 읍면되다를 사용해서 친구와 이야기해보세요. So, try daw mag-practice with a friend gamit yung 읍면되다 na grammar. So, meron tayong dalawang topic. Isa, topic 시험에서 높은 점수를 받는 방법. So, sabi, for topic exam daw, ano yung paraan to receive a high score? Tapos, yung second topic natin, 한국어 발음을 잘하는 방법. So, ano daw yung paraan para maging magaling ka sa pag-pronounce nung Korean language. So, para maging maayos or maganda daw yung pronunciation mo. Ano yung mga ways? So, tingnan natin yung example. Sabi ni Jason, yung question niya, 어떻게 하면 토픽 시험에서 높은 점수를 받을 수 있을까요? Sabi niya, ano ang or paano ang dapat gawin para maka-receive ng mataas na score sa topic exam. So, sumagot ngayon, yung kanyang kausap, 문제도 많이 풀어보고 단어도 많이 외우면 돼요. Sabi niya, 문제도 많이 풀어보고, yung 풀어보고, try to answer. Okay? Yung mga questions daw. So, a lot of questions. Ibig sabihin, mag-practice ng mga pagsagot ng exams, yan, or mock test. Tapos, dano, words. Dano do mani, 외우면 돼요. And you can also memorize, yan, lots of words. Yun yung kanyang sagot, no? So, dito, gawa din tayo, pero papalitan natin. Gawin naman natin KIIP. So, instead na topic 시험, gagawin natin KIIP. So, ano ulit yung KIIP in Korean? 사회 통합 program. Yan. Or kahit wala na yung program, pwede din, no? So anyway, 사회통합 프로그램에서 높은 점수를 받는 방법. Yan yung lalagyan natin ng 읍면되다 na grammar. So, yung question, same lang. So, mapapalitan lang tong topic 시험. So, papalitan lang to ng 사회통합 program. So, 사회
종합 프로그램. tapos, 시험에서 높은 점수를 받을 수 있을까요? Yan. So, same yung question, no? Tapos, sasagutin na natin. So, yung sagot natin dito is K-catalog 유튜브를 구독하고 린 선배와 함께 열심히 공부하면 돼요. O, di ba? May bahagyang pag-advertise pa, no? So, anong sabi ko? K-catalog YouTube를 구독하고 린 선배와 함께 열심히 공부하면 돼요. Okay, sabi ko dyan, subscribe to K-catalog's YouTube channel and study hard with me. Ako po si Lynn and I am your senior when it comes to KIIP. So, kasi ako po ay 10 years na dito sa Korea and like natapos ko yung aking KIIP study noong 2017. Ayan. So, kumbaga, when it comes to experience siguro, yan, medyo mas senior na ako kumpara sa mga bago pa lang na nagtitake ng program na to, no? So, ayan po. 'Di ba? Nagawan pa ng paraan para advertise. So, anyway, dito tayo sa second topic. 사배 한국어 발음을 잘하는 방법. So, dito natin sulat sa baba. So, yung question, magiging, 어떻게 하면 한국어 발음을 잘 할 수 있을까요? So, gagayahin natin yung format ng question ni Jason. So, isulat ko dito, no, yung question sa baba. So, 어떻게 하면 한국어 발음을 잘 할 수 있을까요? Ayan. So, ano kaya ang dapat na gawin? Paano kaya ang gagawin para maging maganda yung pronunciation ko sa Korean language? So, question mark. Tapos, yung sagot na. So, dito natin sulat yung sagot. So, ano ba yung magandang sagot dito? 한국 드라마를 많이 보고. So, pwedeng dalawa yung kondisyon or kung wala ka na masyadong naisip, kahit isa lang din, okay lang. So, 한국 드라마를 많이 보고 한국인들과 많이 or 자주 대화하면 돼요. Okay, so ano yung sabi sa sagot natin? So, manood ka ng maraming Korean dramas and with the Koreans, yan, dalasan mo yung pakikipag-usap. Okay, 대화하면 돼요. So, kasi syempre, pag madalas ka makipag-usap sa mga Koreans, so mas makakatch mo yung way ng kanilang pagsasalita and yung kung paano lumalabas sa bibig nila yung sound talaga, no? So, matututo ka kumbaga from the native speakers. Yan. So, ito po yung mga example natin na question and answer using yung 음연되다 na grammar. So, dito na tayo yung additional grammar na, not grammar, sorry. So, dito na tayo yung additional words natin. So, anbu. Again, ito po yung pangangamusta. Okay, so you're checking how they're doing, yung mga kaibigan mo or mga relatives. So, yun po yung anbu. 문제를 풀다. Ibig sabihin, to answer yung questions or mag-practice na magsagot ng mga tanong. 외우다, to memorize. So, yan po yung ating 음연되다 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.